Ang kwento ay nagsisimula kay Adam, isang lalaking walang trabaho na mahilig gumugol ng kanyang mga araw sa pagbabasa ng kakaiba at misteryosong mga libro. Tandaan ninyo ang detalye na ito dahil ito ay magiging napakahalaga sa bandang huli ng kwento. Isang araw, may isang lalaking nakasuot ng maayos na damit na pumunta sa bahay ni na Adam at sinabi sa kanila na ang kanyang asawang si Ellen ay nagmana ng buong ari-arian ng kanyang kapatid na lalaki. Si Ellen ay nagulat dahil matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan sa parte ng kanyang pamilya na iyon. Ngunit nang marinig ni Adam na biglang ngumiti sa kanila ang swerte, ang kanyang mukha ay kumislap sa sobrang tuwa at excitement. Makalipas lamang ang ilang oras, nag-impake na ang buong pamilya at lumipat sa marangyang mansyon na kanilang minana. Ang plano nila ay simple lamang, ayusin nila ng kaunti ang lugar at pagkatapos ay ibebenta ito para sa malaking kita. Napalilibutan ng mga mamahaling painting, nagsimulang maniwala ang lahat na ang kanilang mga araw ng kahirapan ay sa wakas ay tapos na. Nang gabing iyon, ang kanilang paligid ay tila handa na para sa isang selebrasyon. Ngunit tumanggi si Ellen na makisali sa kasiyahan dahil may kakaibang pakiramdam siya sa bahay na iyon. Dahil sa inis, lumabas si Adam at kinuha ang isa sa kanyang mga lihim na libro. Habang binabasa niya ito, bigla niyang naramdaman na parang may ibang tao sa silid. Nang tingnan niya ito ay wala naman siyang nakita. Naisip niya na baka guni-guni lamang iyon dahil sa kanyang pagod. Samantala, ang kanilang anak na si Janet ay mahimbing na natutulog sa kanyang kwarto nang may naramdaman siyang humahaplos at gumugupit ng kanyang buhok. Kinabukasan, tumingin siya sa salamin at nagulat siya dahil ang kanyang buhok ay mas maikli na nga. Sinisi niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae, ngunit ang nakababata ay mariin na numpa na wala siyang ginawa. Hindi na pinag-usapan pa ang insidenteng iyon. Maya-maya, si Ellen ay naglilinis ng bahay nang mapansin niya na ang isa sa mga pintura sa dingding ay gumalaw ng bahagya. Mabilis siyang lumingon, ngunit ang lahat ay tila normal pa rin. Ngunit may kakaibang takot na nanira sa kanyang puso na hindi niya maintindihan. Sinubukan niyang iwaksi ang nararamdaman at nakipaglaro sa kanyang anak. Pagkatapos, biglang kumalabog at nagsara ng mag-isa ang pinto ng bodega. Dahil sa matinding takot, bumaba si Ellen sa hagdan patungo sa bodega at doon ay dahan-dahang bumukas ang isang lumang aparador. Sa loob nito, nakita niya ang kahon ng mga kasangkapan ni Adam at ang parehong misteryosong libro na palaging binabasa ng kanyang asawa. Sa sandaling makita niya ito, natanto niya kung ano ang tunay na nangyayari at silang dalawa ni Adam ay nagkaroon ng matinding pagtatalo. Nang gabing iyon, tinakpan ng kanilang panganay na anak na babae ang nakakatakot na pintura gamit ang isang puting tela upang siya ay tuluyang makapagpahinga ng payapa. Ngunit sa sandaling makatulog ang lahat, may muling humawak sa kanyang buhok. Nagising siya sa takot at walang tao sa kanyang silid. Pagkatapos, ang natatakpang pintura ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa. Sumigaw siya at nagtago sa loob ng aparador. Ang kanyang mga magulang ay nagmamadaling pumasok matapos marinig ang kanyang pag-iyak. Ngunit pagsapit nila roon, ang puting tela ay nawala na. Dahil sa matinding galit, pinunit ni Adam ang pintura sa pag-aakalang matatapos na ang lahat ng kakaibang pangyayari. Ngunit pagkatapos noon, may narinig siyang bulong sa kanyang tainga na tila ba ay may gustong sabihin sa kanya. Umakyat si Adam sa silid sa bubong ng bahay upang maghanap ng isang bagay. Mayroon lamang siyang dalang lumang parol na kumukutitap at namamatay ang ilaw. Kasabay nito, may isang kandilang gumulong sa sahig at huminto malapit sa kanyang mga paa. Kinuha niya ito at sinindihan. At sa sandaling iyon, may kakaibang imahe na lumitaw sa harap ng kanyang mga mata, isang bagay na lampas sa pangunawa ng tao. Kinabukasan, nang magising si Adam, may napansin siyang mahinang liwanag sa sulok ng kanyang silid. Gamit ang isang salamin, itinutok niya ang liwanag patungo doon, at biglang may kakaiba at nakakatakot na imahe ang lumitaw sa dingding. Mabilis niya itong tinakpan gamit ang puting tela at tinalian ng lubid. May tiyak na nangyari noong nakaraang gabi, isang bagay na ayaw niyang makita ng sinuman. Ngunit sa pagbaba niya sa hagdan, ang upuan na nakalagay sa ilalim ng pintura ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa. Mula sa araw na yon, hindi na nakatulog ng payapa si Adam. Bawat gabi, lalong lumala ang kanyang pagkabalisa at hindi siya mapalagay. Isang gabi, sa wakas ay nag-ipon siya ng lakas ng loob at muling umakyat sa silid sa bubong. Sa sandaling kalasin niya ang lubid mula sa pintura, narinig ng kanyang asawang si Evelyn ang tunog ng tawa ng isang bata mula sa ibaba. Nanginginig sa takot, lumabas siya sa pasilyo na may dalang flashlight. Nang itutok niya ang sinag sa sulok, ang nakakatakot na pintura ay nakatayo roon ng tila walang anumang nangyari. Naisip niya na baka guni-guni lamang niya ang lahat, ngunit may naramdaman siyang parang isang batang lalaki ang tumatakbo sa likuran niya. Hinabol ni Evelyn ang batang iyon, ngunit pagkatapos ng isang saglit, ang bata ay biglang nawala, at ang pinto ng bodega ay dahan-dahang bumukas ng mag-isa. Sumilip si Evelyn pababa, ngunit doon nagsimula ang tunay na katatakutan, ang parehong bata ay nakatayo na pala sa kanyang likuran.
Sa mismong sandaling iyon, ang kanilang anak na si Nelson ay nakaramdam ng kakaibang pagkahila patungo sa kakaibang pintura. Nakita niya ang pintang tumutulo mula rito papunta sa kanyang kamay na kumikinang na parang mercury. Bago pa niya maintindihan ang nangyayari, ang malalakas na kalabog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Si Adam ay nagmamadaling pumasok at ang kanyang nakita ay nagpamalamig sa kanyang dugo. Sa paano man, nailigtas niya ang kanyang anak mula sa panganib, ngunit may kumana sa kanyang isipan. Mabilis siyang tumakbo patungo sa bodega kung saan nakahandusay si Evelyn sa sahig na walang malay. Nang pulutin niya ang flashlight, isang madilim na kamay ang umabot mula sa kadiliman patungo sa kanya. Ipinakita niya muli ang ilaw, ngunit walang anuman doon, maliban sa isang nakatagong pinto sa dingding. Matapos ang napakaraming nakakatakot na insidente, ang pamilya ay tumakas mula sa bahay noong gabing iyon. Habang umaalis, biglang may naalala si Evelyn, ang kanyang mga ninuno ay minsang nasangkot sa itim na mahika at okultong pananaliksik. Marahil ang parehong puwersang iyon ay nagbalik upang manira sa kanila. Samantala, si Janice ay lumabas mula sa bodega at mula sa mga anino, isang maliit na bata ang sumilip sa kanya ng tahimik na parang tinatawag siya palapit. Dahil sa pag-usisa, sinundan ni Janice ang bata. Ngunit sa sumunod na sandali, pinagsisihan niya ang kanyang desisyon. Isang hiyaw ang umalingaw-ngaw mula sa ibaba. Nagmamadali siyang bumaba at hinila ang kanyang nakababatang kapatid na babae mula sa loob ng tubo. Ngunit nang pareho silang yumuko muli upang tumingin sa loob, wala na ang anumang bakas ng bata, para bang walang tao doon kailanman. Ngunit ang tunay na katatakutan ay nagsisimula pa lamang. Ang kakaibang pintura na iniwan nila ay nakabalik sa kanilang bahay sa paraang hindi nila maintindihan. Nang sinubukan nina Evelyn at Adam na alamin ang katotohanan sa likod ng larawang iyon, nalaman nila na ang isang babaeng nagngangalang Succubus, na siyang asawa ng kanilang pinsan, ay namatay na pala. At mula nang siya ay mamatay, ang mahiwagang pagpatay ay naganap sa buong baryo. Ang bahay na ngayon ay kilala sa pangalan niya bilang Succubus House, ay talagang bagong itayo pagkatapos ng pagkamatay ng kanilang pinsan. Sa mismong unang araw na nasa bahay sila, nakakita si Evelyn ng isang lumang libro doon. Nabanggit dito ang isang paraan upang masira ang itim na mahika. Ngunit ito ay nangangailangan ng isang espesyal na bagay, isang bagay na pinakamahalaga sa espiritu ng Succubus, na malamang na nakatago sa likod ng lihim na pinto sa bodega. Nag-ipon ng lakas ng loob sina Adam at Evelyn at bumalik muli sa bahay upang harapin ang kanilang kinatatakutan. Ngunit pagkaalis nila, ang mga pintura na dating mukhang ordinaryo ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa, para bang sila ay nabubuhay. Ang mga iginuhit na mukha sa dingding ay nagsimulang matunaw, at di kalaunan ay may isang mukha na lumitaw, ang mukha ni Succubus. Samantala, nagpasya si Adam na ilabas ang lahat ng mga pintura sa bahay at sunugin ang mga ito. Bumaba si Evelyn sa bodega at binuksan ang lihim na pinto. Sa loob ay may isang lumang kahon, ngunit ito ay nakakandado. Biglang, may naghagis ng isang susi patungo sa kanya. Nanginginig ngunit determinado, pinulot niya ito at binuksan ang kahon. Sa loob ay dose-dosenang mga liham ng pag-ibig, at sa ilalim ng mga ito ay isang kumikinang na kwintas na parang mahalagang hiyas. Ito ang mismong bagay na pinakamahalaga kay Succubus. Ngunit sa sandaling iangat ni Evelyn ang kwintas, ang pintura sa kanyang likuran ay dahan-dahang nagsimulang tumaas, para bang isang bagay na buhay ay nagigising. Ang mga kulay ay nagsimulang matunaw muli, at mula sa loob ng pintura, isang madilim na anino ang nagsimulang lumabas. Sa kabilang dako, nakarinig si Adam ng kakaibang ingay na nanggagaling sa itaas na palapag. Umakyat siya upang tingnan ito, ngunit biglang may humawak ng mahigpit sa kanyang leg. Nagsimula siyang makipagpumiglas ng buong lakas. Sa kaguluhan, binali niya ang isang pintura mula sa dingding at inihagis ito sa sahig ng buong lakas. Kasabay nito, narinig niya ang hiyaw ng kanyang asawa. At marahil sa puntong iyon ay naunawaan na nila, na ito ay hindi lamang isang multo kundi isang hindi tapos na kwento ng paghihiganti. Si Ellen ay natrap sa bodega, hingal na hingal at parang naubusan na ng hangin. Hinila siya ni Adam palabas ng buong lakas. Pareho silang nanginginig ng husto, ngunit wala ng oras upang mag-aksaya. Ang mga sinumpaang pintura ay nasa loob pa rin ng bahay. Sinindihan ni Ellen ang isang posporo at pinasabog ang gasolina sa sahig. Ang apoy ay pumailan ng patungo sa langit at pareho silang nakahinya ng maluwag. Gustong may sabihin ni Adam, gusto niyang sabihin ang totoo tungkol sa gabing iyon. Ngunit nang tignan niya ang mukha ni Evelyn, siya ay tumahimik na lamang. Sa kanilang pag-uwi, ibinunyag ni Ellen na sa sandaling mahawakan niya ang kwintas. Ang lahat ay naging malinaw sa kanya, ang buong kwento ng Succubus. Taon na ang nakalilipas, sa isang handaan, nakilala ng Succubus ang kanyang kasintahan. Nagtagpo ang kanilang mga mata at ang kanilang mga puso ay agad na nagkonekta. Nangako silang iwan ang kaguluhan ng mundong ito at magsisimula ng bagong buhay na magkasama. Ngunit iba ang plano ng tadhana.
Si Succubus ay nagkasakit ng isang nakamamatay na sakit. Matapos mawala ang kanyang minamahal, ang kanyang kasintahan ay tuluyang nabaliw sa kalungkutan. Sa kanyang dalamhati, gumamit siya ng sinaunang ritual ng pagpipinta upang bitagin ang kaluluwa ni Succubus sa loob ng isang larawan. Sa una, ang lahat ay tila maayos. Ngunit dahan-dahan, ang kanyang pagmamahal ay nagsimulang kumupas, at iniwan niya si Succubus na mag-isa sa bodega. Ang pagtataksil na iyon ang naging dahilan upang siya ay maging isang sumpa. Isinumpa niya ang buong angkan upang ang bawat henerasyon ay magdusa ng kanyang sakit at hahanapin ang kanyang paghihiganti. Nang makauwi sila, nagpasya si Adam na oras na upang sabihin ang totoo tungkol sa gabing iyon. Ngunit bago siya makapagsalita, ang kanilang panganay na anak na si Janice ay pumasok at ang usapan ay hindi natapos. Samantala, isang nakakatakot na puwersa ang pumalit kay Nelson. Siya ay nasa ilalim ng kontrol ng isang hindi nakikitang entidad at handa na niyang saktan ang kanyang sariling kapatid. Sa kabutihang palad, dumating sina Evelyn at Adam sa tamang oras at nailigtas ang kanilang anak na babae. Ngunit sa oras na yon, ang lakas ni Nelson ay naging hindi makatao. Kaya't ikinulong siya ni Adam sa loob ng kanyang silid para sa kaligtasan ng lahat. Mayroon na lamang isang pagpipilian na natitira upang kumpletuhin ang lumang ritual ng pagpipinta. Sinabihan ni Evelyn si Janice na umalis ng bahay at kahit anong mangyari, huwag nang bumalik pa. Pagkatapos, isinara nila ni Adam ang pinto ng bodega, magkahawak kamay na nagsimulang bigkasin ang ritual. Lumipas ang ilang minuto, ngunit walang anumang nangyari. Nagsimulang mag-isip si Evelyn na marahil ay may hakbang silang napalampas. Noon ay kinuha ni Adam ang parehong kwintas mula sa mesa at hinubad ang kanyang damit. Pagkatapos ay sinabi niya ang totoo kay Evelyn. Noong gabing iyon, nakaharap niya ang espiritu ng Succubus at ito ay malamang na nag-angkin na sa kanya. Ang Succubus ay nagnanais na may manatili sa kanya magpakailanman at ngayon ay gusto niyang maging kaluluwa si Adam na makakasama niya. Bago pa man makapag-react si Evelyn, kinuha ni Adam ang kanyang sariling buhay upang sa wakas ay mapalaya ang espiritu mula sa kanyang katawan at matapos na ang sumpa. Ngunit ang kwento ay hindi natapos doon. Biglang, ang malalakas na kalabog ay nanggaling sa itaas. Si Nelson ay tuluyan nang nawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Si Evelyn, nanginginig ang katawan, ay binigkas ang huling bahagi ng ritual. Sa kanyang pagsasabi ng mga huling salita, ang pintura sa mga dingding ay nagsimulang matunaw, at sa hangin ay lumitaw ang isang anino na hugis ng isang nobya. Nakasuot ng puti, ang Succubus ay ngumiti. Tila tapos na ang lahat. Ngunit ang totoo, ang kanyang espiritu ay nakulong pa rin sa loob ng katawan ni Nelson. Muntik na niyang mabulunan si Evelyn nang biglang umuwi ang kanilang nakababatang anak na lalaki, at walang pag-aalinlangang kinuha ang isang lighter mula sa sahig at inihagis ito ng diretsyo sa lumang pintura. Sa isang iglap, ang pintura ay nilamon ng apoy, at kasama nito, ang espiritu ni Succubus ay naging abo magpakailanman. Si Nelson ay nagkamalay, ngunit bago siya huminga ng kanyang huling hininga, isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang mailigtas ang lahat. Ang kanyang katawan ay naiwang mag-isa sa parehong lumang bodega kung saan nagsimula ang nakakatakot na kwentong ito. Dito nagtatapos ang kwento. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa marami pang nakakatakot na kwento na tulad nito.